Hello po mga kakuratsa, kamusta na po kayong lahat? Ngayong araw na ito ay magluluto tayo ng masarap na ampalaya. Mura na, masarap pa, masustansya pa. At ito po ay aking ampalayang hindi na kailangan ng pork kasi mahal ang pork ngayon dyan sa Pilipinas, di ba? Egg lang po at saka broth. So, yun lang po ang kailangan natin. Ampalaya, para hindi po mapait, ibaba nyo sa asin, tapos medyo pigain nyo ng bahagya lang. Wag masyado kasi mauubos yung sustansya. After nyo pigain, banlawan nyo ulit ng malamig na tubig. So, ganun lang po para hindi masyadong mapait. So, maglalagay po tayo ng konting butter. Kung meron kayong butter, maglagay kayo ng butter. Pero pag wala, okay lang po kahit oil. So, gusto lang na medyo malinamnam. Tapos magigisa na po tayo ng bawang, sibuyas, kamatis at kung anong broth meron kayo dyan. 2 itlog po gagamitin natin. So, pinainit natin ang kawali. Gagamit din tayo ng patis para pampabango at saka mas malasa. Kung meron kayo oyster sauce, gamit din tayo. Pag wala, okay lang na walang oyster sauce. So, ito po yung chicken broth ang meron dito. So, yan ang gagamitin ko. May natira pa ako na frozen. So, yan na muna ang gagamitin ko. Kasi konti lang naman kailangan natin sabaw para mas malasa. So, start na po tayo. Bawang. Saute until golden brown. Don't make sunog. Huwag niyo po susunugin kasi papait. Palagi, hinaan nyo lang po ang apoy ninyo. Pag pumait ang bawang, mapait na lahat yung niluluto ninyo. Dagdagan natin ng konting oil. So, huwag nyo iiwanan ang inyong pagigisa. Kamusta na po? Salamat po sa lahat ng mga bagong subscribers. Ang dami po na dagdag. Isa't kalahati. Salamat po kung sino man po kayo. God bless you po. Salamat din po sa mga datihan kong subscribers. Sunod na po natin ang sibuyas. So, isang medium size sibuyas kung kahit na hindi, basta may sibuyas. Oh. Stir fry hanggang parang mag-translucent. Yung bang parang na siya, yung basta. So, halu-haluin nyo lang po. And then, sunod natin yung ating cubes. Pork cubes. Whatever cubes you have. Shrimp. Beef. Pwede nga wala kasi meron naman kayong, kung meron kayong broth. Either of the two will do. Oh. So, piga-pigain natin yan. Isa-gisahin lang po. Sunod na natin agad ang kamatis para maluto. So, ang bango na po, naamoy ko na agad ngayon pa lang. Pigapagayin nyo yung kamatis para talagang magisa siya mabuti. Malapit na po ang Pasko. Malungkot na naman ang mga OFW at ang mga ibang tao sa abroad. Sana ako doon. So, gagamit tayo ng 2 egg. Scrambled ko na yung egg. Lalagyan ko ng konting patak ng tubig para mas madali po siyang scramble. Ganun po yung natutunan ko kay Tita Jessie. Medyo lalagyan niyo ng mga 1 kutsarang tubig yung scrambled egg niyo para pagka ini-scramble niyo ay mas parang mas madali. Parang ganun. So, back to our ginigilisa dyan. Napakadali lang po ito. Siguro 7 minutes, 5 minutes, tapos na. Pero masarap. So, ayan na po. Lagyan natin ng pampabango. Pagka naluto na yung kamatis. Which is patis and oyster sauce kung meron. Ini-scramble ko lang pong maigi to para mamaya. Ilalagay na lang natin kaagad. Kamusta na kayo dyan, BJ, Casey? At saka JR, lahat ng pamilya ninyo. Ingat tayo lahat. Advance Merry Christmas. Love you all. So, ayan. Gisa-gisahin lang po. Saute garlic, onion, and tomatoes. And then, fish sauce. Patis. Lagyan natin. Ito, mabango.
Bigyan natin na huwag masyado kasi maalat na yung ano. Tansyahin nyo lang mga 1 kutsara, 2, ganyan. Kasi maalat yung ano, yung broth. At saka yung inilagay ko na ano, seasoning. Konti lang para umamoy. Mamaya natin titimplahan pagka kulang. So, lalagyan natin ng konting asin yung ating egg para bukod yung lasa niya. So, pag kinain niyo yung egg, naluto na, may lasa din, di ba? Sa mga nagtitipid dyan, ako po kasi, hindi ako, bukod sa nagtitipid, kasama na rin, hindi po ako makain ng baboy. Mas gusto ko yung dire-diretso na hindi ko na, basta, ayoko po ng baboy. Malalagay natin ng broth. Ayan po, yung sumobra ko. Lalagay na natin to lahat, pansabaw. Tutubigan natin para yung flavor niya na naiwan dito sa cup, sumama. So, lakas po natin yung apoy para hanggang kumulo. Para hindi matagal maghintay. Pero, titignan-tignan nyo baka mamaya kumukulo, tumatapo na yung flavor niya. So, ayan po, tutunawin lang natin yung chicken broth. Chicken broth yan Natira ko nung huli ako nagluto. Hindi ko nilagay lahat. So, yung chicken broth, may flavor na siya. So, mapupunta sa ampalaya yun, di ba? Plus yung egg. So, hindi nyo na kailangan ng pork. Pero, pwede rin yung lagyan ng pork kung gusto nyo. So, ayan na po, kumukulo-kululay na siya. Pisain natin yung kamatis para mas malasa at makulay ang ating buhay. Yan po yung nagpapaganda. Parang mas masarap kainin pag masarap tingnan, di po ba? Araw-araw po may nadadagdag na subscribers. Hindi ko po alam kung sino, pero salamat po talaga. Appreciate everybody. Meron din namang nababawas minsan. Ewan ko kung sino yun. Pero okay lang po. Okay na hindi okay. Kung ayaw naman nila, hindi natin sila mapipili. Di po ba? Pero salamat po sa mga nag-stay na nakasubscribe. Kasama po kayo palagi sa prayers ko na maging maayos ang buhay nyo at maging masagana. Beautiful people inside and out. So, ayan, kumukulo na po siya. Konti na lang, matutunaw na yung aking chicken broth. Kasi pag may sumusobra ako, nilalagay ko sa freezer para hindi siya mag-iba ang lasa. Parang bago pa din siya pag nilagay mo sa freezer. Nang bago. Pero kung nilagay mo ng bulok, syempre may bulok na kaagad yun. Joke. So, ayan po. Hintayin natin kumulo. At habang hinihintay natin kumulo, ay batiin ko muna yung mga OFW na nag-subscribe sa aking abang YouTube. Salamat sa inyo. Ingat kayo dyan kung saan man kayong panig ng mundo. Marami po dun sa sa Dubai na nag-subscribe sa akin. Thank you sa inyo. Laban lang, laban. Yun na, kumukulo na. Pisa-pisain muna natin ang ating kamatis para talagang lutong-luto. At yung flavor niya ay mag-mix-mix dyan. So, mga simple dish lang naman po ito. I'm sure alam niyo naman po yun. Kaya lang iba, minsan akala nila hindi pwedeng gawin pag walang sahog. Pwede naman po. Lagay na natin yung ampalaya natin nilamutak. At isa pa po palang natutunan ko, huwag daw po ninyong tatakpan ng ampalaya kasi pag tinakpan po ninyo, papait. Ewan ko kung totoo, wala namang mawawala. So, hindi ko siya tinatakpan. Pag inahalo ko siya, bahagya lang, hindi yung halong-halo. Kasi nga, sabi nila ipapait. Pero kailangan mo talagang haluin para maging even yung pagkakaluto niya. Di po ba? So, ayan. Hintayin natin maluto ang ampalaya. Diba? Ang ganda ng kulay. Tsaka masustansya po talaga yan. Daming nakukuhang sustansya sa ampalaya. Pampadagdag ng dugo.
Palagi kong pinagluluto si Don Paratot ng ampalaya. Buti nga hindi siya nagre-reklamo kahit di ko nilalagyan ng sahog. Hindi naman siya mareklamo sa pagkain. Kinakain niya kahit ano. Kasi po, dati nilalagyan ko pa ng sahog, inaalis-alis. Kinukutuhan ko pa, inaalis ko yung mga sahog. Mas gusto ko yung ganyan, dire-diretso yung kain ko. So, hintayin lang po natin maluto na yung ampalaya. Wag yung lalamugin. Kasi lulutuin pa natin siya kasama ng egg. Di po ba napakadali lang? Ang mahirap lang dyan maghiwa. Pero pwede naman pagsabay-sabay ng hiwa yan. Pagtapatin nyo ganun sa kanyo, sabay-sabay pong ako, ganun kasi para mabilis. So, ayan. Namimiss ko yung mga anak ko. Diba? Kahit malalaki na sila. Yun. Ang bango. Naamoy ko. Nagugutom tuloy ako. Malasang malasa po siya kahit wala siyang sahog. Sahog lang niya egg at saka broth. Nilagyan ko po ng konting tubig yung itlog, katulad ng sabi ko kanina. Ewan ko kung bakit. Ginaya ko lang si tita. So, scramble natin maigi para mag-even yung pagkakaano niya. Lalagay na po natin yung egg natin. So, ganun lang po kadali. Gisa-gisa lang. Kaya lang iba kasi, di ba? Katulad nung sabi ko kanina, hindi nila alam. Kala nila pagka mag-gigisa ka, kailangan talaga may sahog. Hindi naman. Masarap din kahit wala. Para sa akin. Try nyo po. So, ayan. Bango. So, pag nilagay natin to, konting na lang, kembot na lang, luto na. Halu-haluin nyo para maluto yung itlog. Wow, ang bango. Ang sarap. Nakakagutom. So, ganun lang po siya kadali. Simutin natin, sayang. Binili natin yan Sayang yung flavor. Oo, di po ba? Yan lang, ulam na. Kung gusto nyo, samahan nyo ng kahit anong pinirito. Ako siguro, daing na salmon. Yun lang naman ang palagi kong kinakain. So, ayan na po ang ating finished product. Luto na siya. Salamat po mga kuratsa sa walang sawa ninyong pagsubaybay sa aking YouTubean. Ingat po tayong lahat. Palagi. God bless us all. Thank you. Till my next vlog.